Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang game ng number 1 sa Group A na Token Tex kontra sa kupunan ng number 4 sa Group B na NLEX. Nakambak pa ng Token Tex ang kupunan ng NLEX Road Warriors. At nandito ang ginawang diskarte ni Coach Chot Reyes para makambak pa ng Token Tex ang game. Ito ang full analysis at breakdown. Simulan na natin. Okay, game. First quarter mga ropa, ang gamit na depensa dito ni Coach Chot Reyes ay man-to-man defense. Pero napansin ko dito si Kelly Williams ang bumabantay sa import ng NLEX na si Jones. At si RHJ naman ang bumabantay kay Miranda. At pansinin din natin dito yung depensa ni Reynang Batak. Hindi siya nakadikit sa tao niya. At nung nag-drive to the basket na si Robert Bolick, umamba siya dyan na sa swipe. At agaran siya dumikit doon sa bantay niya doon sa may corner. Mabilis naman nakarotate si ng Batak dyan doon sa may corner. Pero nakasalaksak dito si Robert Bolick at nang-penetrate ang depensa ng Token Tex. Easy 2 points para kay Robert Bolick. Sumagot naman si Reynang Batak sa kabila para sa Token Tex ng kanyang 3-pointer. Basket is good. Nahuli dito yung transition defense ng NLEX kaya't walang bumabantay dyan kay Reynang Batak. Open na open. At sa kabila naman, possession naman ng NLEX. Grabe yung import ng NLEX na si Jones. Tinirahan lang ang depensa ni Kelly Williams sa 4-point line. Easy 4 points yan para sa NLEX at kay Jones. Agarang nag-respond si Reynang Batak ng kanyang transition offense. Mid-range jumper para kay ng Batak. At ito na nga yung sinasabi ko mga ropa. Yung swipe ni ng Batak dito na help defense niya pag may sumasalaksak. Pero this time, pinasa na yan ng NLEX Road Warriors sa may corner na open si Roger. Medyo nahuli ng rotation dito si ng Batak. Kung kaya't open na open si Roger sa 3-pointer, basket is good. Depensa ng NLEX Road Warriors, man-to-man defense din mga ropa. Pero ang pagkakaiba dito, disrespect kay Kelly Williams dahil hindi siya dyan binabantayan ni Jones sa may 3-pointer. Ang problema mga ropa, pumukol si Kelly Williams sa 3-pointer open At basket is good para kay Kelly Williams, 3-pointer. Nakakuha naman ang NLEX ng kanilang fast break points, easy 2 points para kay Valdez. Sumagot naman si RR Poke ng kanyang version ng 3-pointer, basket is good. At Kelly Williams na naman ang tumirada para sa Token Tex. Handoff din ng Batak, easy layup para kay Kelly. At si Valdez na naman para sa kupunan ng NLEX, open 3-pointer, basket is good. Tumirada na rin si RHJ ng kanyang mid-range jumper, easy 2 points. At sumunod, JB Mocon, iniwanan lang ang depensa ni RHJ dito para maging open sa layup, basket is good. At sinundan pa ni Mocon ang awkward shot panis ang dalawang bantay ng Token Tex. Denok Miranda, unang tira pa lang, kapupulutan na ng aral, basket is good. First quarter mga ropa, good basketball ang nilalaro dito ng NLEX Road Warriors. Kaya medyo nakalayo agad sila sa score against sa Token Tex. Pero at least mga ropa, naka-buzzer beater naman si Jason Castro. Akala ko 4-point play to pero nadula siya. 3 points counted ang score. Kaya nagtapos ang first quarter 29-24 lamang ang NLEX Road Warriors. Second quarter na mga ropa, sinimulan niya ni Reynang Batak ng kanyang mid-range jumper, easy 2 points. Napansin ko dito yung screen ni Kelly Williams, good screen yan mga ropa. Switch ang mangyayari dito dahil sa screen ni Kelly Williams, switch si Jones dyan kay ng Batak. Pero pansinin natin, naka-drop defense talaga itong si Jones kay Kelly Williams. Tinirahan tuloy siya dyan din ng Batak dahil masyado malalim yung depensa niya Next play si RHJ naman. Ang ganda dito ng pagkakasalaksak ni RHJ at ang ganda din naman ng help defense dito ni Jones. Hindi makatira dyan si RHJ. Yun nga lang, napakagandang pasa at napakagandang cut naman ni Kelly Williams. Sayang yung napakagandang help defense dito ni Jones. Basket is good para kay Kelly Williams, easy 2 points. Next play mga ropa, si Jones naman ang bumawi sa depensa ni Kelly Williams. Kinatawan lang ni Jones ang defense dito ni Kelly Williams para sa open teardrop. Dito naman iwan ang depensa ni Reynang Batak. At what a good cut din ang ginawa dito ni Valdez, easy 2 points. At dito RHJ na naman ang tumirada. He goes to his left na naman. Actually good defense nga nilaro dito ng NLEX Road Warriors. Pero naitira pa rin niya ni RHJ at pumasok pa, basket is good. At nagulangan naman ni Jones ang depensa dito ni Kelly Williams. Tinulak ni Jones kitang kita at ang ganda naman ang pasa dito ni Valdez. Nasalo naman yan ang maayos si Jason Castro at humelt naman si RHJ. Yun nga lang, huli na ang lahat. Sa kabilang banda, Ronte Hollis Jefferson na naman ang tumirada. At ang bumabantay sa kanya dito, guess what? Si Jones. Ang napansin ko dito mga ropa, kay Jones tamad to dumepensa sa ibabaw. More on interior at mid-range defense siya. Libreng-libre dito si RHJ sa 3-pointer. Libre na yan. Ipupukol na ni RHJ. Basket is good para kay Ronde. Hindi na kailangan ng play ni Jones mga ropa. One-on-one kay Kelly Williams is enough na para sa kanya.
What a move kay Jones dito, step back 3-pointer at binold pa yung 3 points. Basket is good. Pero dito sa second quarter mga ropa, tinapos yan ni Jason Castro sa kanyang pass break, easy 2 points. 49-41 natapos ang second quarter. Lamang pa rin ang koponan nila Jones na NLEX. Third quarter mga ropa, sinimula ng NLEX ang kanilang play sa handoff dito na screen kay Valdez. I-appreciate natin yung play na to mga ropa. Sa ganitong high screen, nagkakaroon ng space ang player na re-receive ng bola. Katulad nga nito. Kahit papaano kasi hindrance ang screen na to ni Semerad dito sa dumedepensa kay Valdez. Yung konting hindrance na yan or space na magagawa ng screen na yan ay malaking bagay sa pag-atake na ito ni Valdez kung kaya't nagawa niyang dumiretso dito sa paint at sa ring. Yung mga ganitong maliliit at simpleng play ay napakalaking epekto naman sa mga players at sa opensa nila. Dito naman mga ropa, transition defense ng Talk and Text. Relax na tumatakbo dito si RHJ kasabay si Jones. Napakatalino nun Jones mga ropa. Relax siya dyan at sinusundan siya dyan ni RHJ. Ang malupit dito, parang tricycle si Jones, biglang nag-change ng gear at bumilis ang takbo. What a good read at anticipation naman galing kay Robert Bolick para ipasa yung bola. Easy 2 points para kay Jones, may kasama pang foul. Pero dito sa third quarter mga ropa, nagkanda leche ang NLEX. Napakaraming turnovers ang kanilang binitawan para makascore ang Talk and Text. Dito biglang naglaho ang alamangan ng NLEX at nakalapit na sa score ang Talk and Text. Dynamic duo ni Jason Castro at RHJ. Screen ni RHJ dito at kinuha yan ni Jason Castro. Medyo nakadrop defense dito si Semerad against kay RHJ kung kaya't madaling naipasa ni Jason Castro ang bola kay RHJ. At para sa akin mga ropa, mismatch ang matchup na to. Kung kaya't madaling naisalaksak ni RHJ ang bola against kay Semerad. Diniskartehan lang ni Ronde Yolis Jefferson ang depensa dito ni Semerad at easy 2 points na para kay RHJ. Kaya't magpasok ng fourth quarter, dikit na ang score ng dalawang koponan. Still mga ropa, nandito pa rin ang turnovers ng NLEX sa fourth quarter. Kaya nakakakuha ng easing puntos ang Talk and Text mula dito. Sa kabilang banda, nagbando na si Maser Amer sa koponan ng NLEX. Hindi dumikit dito si Eram kay Miranda, kaya't open na open ito sa 3-pointer. Na-anticipate yan ni Maser Amer kaya't pinasa niya na ang bola. Basket is good para kay Miranda. Dikit pa din ang laban sa mga uling minuto ng fourth quarter at nakakuha pa ng pass break slam dunk dito si Valdez. Pero si Jason Castro na ang nagmando para sa koponan ng Talk and Text. Napakagagandang pasa ang kanyang ginawa dito para makascore ang kanyang mga teammates. At turnovers pa rin sa mga uling minuto ng fourth quarter. Kaya't nakapitalize yan ang koponan ng Talk and Text. Easy 2 points again para kay RHJ. At dito RHJ take over mode na para sa kanyang koponan. Mintis niya, rebound niya at tira niya again. Basket is good. Buti na lang naitira ito ni Calvin Oplana bago maubos ng 24 seconds. At nagmando na naman ang former the best point guard in Asia na si Jason Castro, na nag-open up sa isang open 3-pointer ni Calvin Oplana para selyuan ang laro. Tapos ang game 1 ng Talk and Text kontra NLEX sa score na 107-102. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo sa game 1 ng Talk and Text kontra sa NLEX? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo.